Sa ospital, sinabi ni Ichikawang si Kafka ay tila naging isang tao nang maaaring maasahan ng lahat. Gayunpaman, pagbalik sa trabaho ay binawi niya ang lahat. Natakot si Kafka at sinisi niya si Ichikawa sa pag-udyok sa kanyang mag-exam ulit. Binanggit ni Ichikawang nagpapasalamat lang siya roon sa ospital at naudlot ang kanilang argumento nang sila ay makatanggap ng mga sulat. Naghanda silang buksan ito at nagkasundong gagawin sa bilang ng 3. Matapos isiping makakahabol na kay Mina, nagulat si Kafka sa resulta ng kanyang exam. Paglaon, makikitang ang mga mag-aaral na pumasa sa exam ay nagtipon sa base ng Defense Force. Napansin ng mga lalaking wala ang panatiko ni Kikoru, ngunit hindi sila nagulat sa anumang resulta. Natahimik ang kwarto nang pumasok si Kikoru at lumalabas na siya ang may pinakamataas na marka. Iniisip ni Izumong siya ang magiging una bago ang exam, ngunit tila kailangan na lang nilang maglaban para sa ikalawang pwesto. Ngunit hindi ganito ang iniisip ni Kaguragi at binanggit niyang siya ang nanguna sa kanilang naging fitness exam. Hahayaan niya si Izumong hangarin ang pangalawa at plano pa rin niyang maging una. Nagpakilala si Iharu kay Ichikawa at nagtaka kung nasaan ang matanda. Inakala niyang hindi pumasa si Kafka at makikita sa mukha ni Ichikawa ang pag-aalala. Dumating si Mina upang simulan ang introduction ceremony at si Kikoru ang napiling magsalita bilang kinatawan ng klase. Ang 27 sa kanila ay tinuturing ng mga opisyal ng puwersa at idineklara ni Kikorong handa silang ibuwis ang kanilang buhay para sa layunin. Nagulat si Kikoru nang personal siyang pasalamatan ni Mina sa pagligtas sa lahat sa exam. Naging malungkot si Kikoru dahil alam niyang si Kafka ang dapat makarinig ng mga salitang yon at nagtaka kung bakit wala siya roon. May gana siyang hindi lang iligtas ang kanyang buhay, kundi alalahanin din siya na parang isang bata. Nagalit siya dahil lubos itong nakakahiya at gusto pa rin niyang malaman kung bakit nagagawa niyang maging isang kaiju. Biglang nagulat ang lahat nang dumating ng late sa seremonya si Kafka. Lumalabas na bumagsak talaga si Kafka sa exam. Nakuha niya ang pinakamababang marka sa fitness exam at 0 sa kanyang aptitude test. Sa isang pulong kung sino ang makakapasa, halos may sabihin si Mina tungkol kay Kafka, ngunit pinigil siya ni Hoshina at nagdeklarang kukunin si Kafka. Ang mga numero ni Kafka ay nagsasabing wala siyang kakayahang maging opisyal, ngunit ang ipinakita niya sa laban ay nagsasabi ng iba. Nahanap ni Kafka ang mga kahinaan ng kalaban, at mas pinili niyang tulungan ang iba kaysa sa sariling bilang. Ngunit ang pinakamahalaga, pinatawa talaga siya nito. Hindi sigurado si Hoshina kung magiging ganap na opisyal si Kafka, ngunit dadalhin niya ito sa kanyang platon bilang kadetet para mas magsanay. Ipinaliwanag ni Minang nag-enroll siya bilang kadete, kaya hindi na ito pinasama sa seremonya. Natuwa si Kikorong marinig ito pati ang iba. Pagkatapos ay nagbigay si Mina ng talumpati tungkol sa paglakas ng mga kaigu, at hindi niya mapapangako ang kaligtasan ng mga bagong opisyal. Gayunpaman, sumusumpa siyang tatayo sa harap para maging kanilang kalasag at sibat. Masyadong nadala si Kafka sa talumpati, at mariin niyang inihayag na malapit na siyang tumayo sa tabi niya. Nagulat ang lahat at tinawag siyang baliw sa pagtawag sa kapitan sa una nitong pangalan. Sa pagsasalita ng wala sa lugar, sinabi ni Minang may utang siyang 100 push-up, ngunit iniisip niyang iyon ay aksidente. Hindi napigilan ni Hoshi nang tumawa at binanggit niyang bumabalik na si Kafka sa mga pakulo. Umalis si Mina ngunit nagtaka si Hoshina kung nakita niya itong ngumiti. Hindi makapaniwala si Konoming agad nagpapatawa si Kafka, ngunit ipinaliwanag ni Hoshi nang magiging masalimuot ang lugar, kaya kailangan nila ng tulad niya. Gayunpaman, may isa pang dahilan si Hoshina kung bakit niya kinuha si Kafka. Nakapansin siya ng kakaibang bagay nang madetect nila ang 9.8 na kaiju. Naniniwala pa rin si Hoshi nang sira lang ang sensor, ngunit ang napansin niya ay ang mga vital signs ng isang tao na biglang tumigil din. Ang taong ito ay si Kafka, kaya iniisip ni Hoshi nang may kakaiba tungkol sa kanya. Nagpasya siyang panatilihing malapit si Kafka upang malaman kung ano yon. Sa ibaba, nagdiwang ang lahat para sa matanda sa pagkumpleto niya ng 100 push-up. Gusto ni Kikorong makipag-usap sa kanya, kaya iniisip ng mga lalaking may aaminin siya rito. Tinanggi niya iyon at inakala ni Kafkang uri ito ng pakikipagkita sa likod ng paaralan gaya sa mga palabas. Tinanggi rin iyon ni Kikoro at sinabi sa kanilang sumama sa kanya. Sumunod siya at nagulat si Kikoro nang ibunyag ni Kafkang sumalaksak sa bibig niya ang kaiju. Nagtanong si Kafka kung pwede niyang sabihin ang totoo sa Defense Force dahil baka siya'y magamot. Tiyak si Kikorong napakasamang ideya noon dahil kung hindi siya tatapusin agad roon, tiyak na ipapalaan sa kanya ang buong buhay sa mga pagsusuri at paggawa ng mga eksperimento sa kanya. Narinig niya rin ang ginagawa nila sa mga kaijung may sapat na lakas upang makakuha ng numero.
Pagkatapos matalo, ang mga bahagi nila ay ginagamit para sa espesyal na armas. Natakot si Kikorong mangyayari ito kay Kafka, kaya nakiusap siyang itago ang lihim. Sumang-ayon siya, ngunit kung pagtangkaan nito ang sangkatauhan, ay tatapusin niya ito. Lahat ay naging seryoso, ngunit umaasa talaga si Kafka roon kung magiging masama ang mga bagay. Paglaon, lahat ay nanonood habang gumagawa ng pagsasanay si Ichikawa. Natapos niya ito sa higit 2 minuto't kalahati lang, at ang kanyang tinatayang na ilabas na kapangyarihan sa laban ay 18%. Nagulat ang lahat at namangha si Hoshina sa kung gaano kalaki ang kanyang naging paglakas sa maiksing panahon. Hindi makapaniwala si Iharong muling nagtakda si Ichikawa ng personal na record, kaya sumali siya sa pagsasanay. Ginawa niya yon ng sagad dahil ayaw niyang magpatalo. Natapos ito ni Iharu sa 2 minuto at 15 segundo na may lakas na 20%. Natuwa si Iharu sa sarili at sinabihan niya si Ichikawang huwag masyadong magyabang. Biglang nagulat ang lahat nang tapusin ito ni Kikoru sa 1 minuto at 15 segundo na may nailabas na kapangyarihang 55%. Tinukso ni Kikoru ang mga lalaki dahil ang marka nila ay mas mababa at hindi maiwasang maramdaman ni Izumong pangkaraniwan sa kanya. Binanggit ni Kaguraging wala siyang panahong mag-alala sa mga mas magaling sa kanya dahil pareho na sila ng kapangyarihang nailabas. Nangako si Izumo sa bagong record kapag dumating ang pagkakataon at nagtinginan ang lahat ng magkaribal ng may matinding intensidad. Gayunpaman, nasira ang sandali nang matapos ng sobrang pagod na si Kafka ang pagsasanay sa 6 na minuto at may kapangyarihang nailabas na 1%. Pero talagang masaya si Kafka tungkol dito dahil mula sa 0% noon ay naging 1 na ito. Sinabi ni Kafkang purihin siya ni Kikoru, ngunit binanggit ni Hoshinang hindi siya magiging ganap na opisyal sa ganito. Sa katunayan, baka matanggal siya sa loob ng 3 buwan. Pinatakbo sila ni Hoshina ng 10 lap at binigyan sila ng 5 pa dahil sa pagrereklamo. Nakikita ni Konoming maraming magkaribal sa klase at natutuwa si Hoshinang silang lahat ay tinutulak ang isa't isang maging mas mahusay. Pagod na pagod ang mga lalaki at nakipagtalo si Iharu kay Ichikawa kung sino ang mas malalaki ang kalamnan. Sinabi ni Kafkang tigilan nila ang pagtatalo at ipinakita ang kalamnan ng masipag na matanda. Hindi kayang pigilan ni Kafka ang kanyang tiyan at binanggit ni Iharong hindi niya magagawang makasali sa defense force na may ganong taba. Sinabi ni Kafkang mangyayari rin yon sa kanila kapag sila'y nag-28 at hinamon sila sa punong braso para makita kung sino ang mas malakas. Biglang napahiya ang lahat ng pumasok sa kwarto si Kaguraging may malalaking kalamnan. Sa laundry room, nagulat ang mga babae sa klase nang makita nila si Mina. Pinuri ni Kikoru ang kanyang kondisyon, ngunit alam niyang hindi lang iyon ang dahilan ng galing niya sa laban. Gusto sanang malaman ni Kikoru kung ano ang uri ng pagsasanay niya, kaya pinapunta siya ni Mina sa tabi niya. Nagulat si Kikorong nais ni Minang ipakita sa kanya ngayon, pero nagagalak siyang sumang-ayon. Sa liguan, pinag-usapan ng mga lalaki kung bakit sila sumali sa defense force. Iniligtas si Iharu ni Kapitan Mina Ashiro, kaya gusto niyang maging bayani tulad niya. Lahat ng iba pa ay may pareho ring hangaring maging bayani dahil sa kanya. Namangha si Kafkang inspirasyon siya sa maraming tao, at binanggit ni Ichikawang siya ang superhero ng kanilang henerasyon. Gusto nilang malaman ang dahilan ni Kafka, at nagulat silang matuklasan na kaibigan siya ni Mina noong kabataan. Mas lalo silang nagulat nang marinig na nagkaroon sila ng pangako, kaya sinubukan ni Kafkang tumakas. Pinigilan siya ng mga lalaki, at hiniling na marinig ang iba pang kwento. Pagkatapos maligo ng mga babae, nagtaka si Kikoru kung may nangyari dahil sa kanilang kalagayan. Lumalabas na masyado silang nadala sa usapan, kaya masyado rin silang napatagal sa loob ng liguan. Pinag-uusapan nila si Mina, kaya tinawag na silang mga uslak ni Kikoru. Pagkatapos, ang klase ay nagpatuloy sa mas marami pang pagsasanay. Maraming pagkakataon na may tensyon, ngunit malinaw na nabubuo nila rito ang kanilang pagsasamahan. Halos lahat ay kanilang ginagawa ng magkasama at lumalakas sila bilang isang grupo. Isang araw, nahuli si Kafka habang tumatakbo, ngunit andoon si Ichikawa upang tulungan siyang magpatuloy. Isang gabi, hindi natulog si Kafka dahil alam niyang dapat magtrabaho siya ng doble kumpara sa iba. Bigla siyang binisita ni Hoshina at ipinuntong ang pagtulog ay mahalaga rin. Tumanggi si Kafkang mapagod at napaisip si Hoshina kung para kay Mina ba ang lahat ng iyon. Hindi makapaniwala si Kafkang alam niya iyon, kaya sinabi ni Hoshi nang dapat niya laging isipin na bawat salita niya sa dorm ay nakarecord. Inihayag ni Kafkang may pangako siyang lumaban sa tabi niya, ngunit binanggit ni Hoshi nang maaari itong tignan bilang pagtatangkang agawin ang pwesto niya bilang vice captain.
Nag-atubili si Kafka ngunit kumpiyansa niyang inihayag na yon ang kanyang intensyon at gagawin ang makakaya para isakatuparan yon. Medyo nainis si Hoshina ngunit pinayagan niya si Kafkang mag-aral pa ng 2 oras. Bago umalis, inihayag ni Hoshi nang hindi niya hahayaang kunin ni Kafka ang pwesto sa tabi ni Mina. Nagpasalamat pa rin si Kafka, ngunit binalaan siya nitong huwag lumapit sa ibang mga opisyal. Ito ay dahil maaaring may mangyari anumang oras. Biglang tumunog ang alarma at nagising ang lahat. Ito na ang eksaktong babala ni Hoshina sa kanya, at sinabihan niya si Kafkang maghanda para sa unang misyon.